gabi po sa lahat ng mga kaibigan ko. Ito po si Toto Tirador, Dr. Toto Tirador. Civil engineer na Doctor of Jurisprudence pa. So ngayon, ang ating vlog sa ngayong gabi po ay isa lang masasabi ko, mukhang mangyayari na walang impeachment court na makikita sa June 11. So, kung walang mangyayaring impeachment court sa June 11, ang ibig sabihin, hindi na kailanman mabuo pa ang impeachment court. Yan po ang na iniisip ko na mangyayari na mayroong konspirasiya na ganun papalabasin. Bakit? Ito po ang mga rason. Sasabihin ko. Okay? Ang mga rason po ay number 1. Sa legal na punto na rason, ang ginagamit pong dahilan. Pero bago yan, sasabihin ko, sino ang pasimuno niyan? Ang pasimuno po niyan, yung mga Duterte senators. Ilan sila? Si Bato, si Bongo, siyempre si Robin Padilla. Kasama nila diyan si Tolentino. Kasama diyan si Cynthia Villar, si Mark Villar. Kasama rin diyan si Chis Escudero. Ngayon, yung iba nun ay hindi na, hindi, kumbaga closet, hindi pa papaalam. Pero eventually, ay mukhang nagkaigihan na. Ang final na gagawin nila ay padaanin nila sa resolution ang pagtatapos. So, ang kanilang basihan, una, number 1, wala ng oras. Bakit? Bakit walang oras? Kasi po, ang punto de vista ng mga ito ay, ng mga grupo na yan, na may nagsisindikato na sila na wala nang matutuloy na mabubuong korte, ay ang sa kanilang sinasandalan ay yung constitutional provision na wala namang sinasabi na tatawid. Tatawid ang impeachment court na binubuo ngayon ay pwedeng tumawid daw sa mga bagong senador. Pagkatapos ito ngayon, 2019. Ang kasunod, ang sinasabi pa nila na rason ay nakasaad po sa rules ng Senate rules, pangkalahatan, mga ginagawa nila, pagtapos na yung adjournment Senate ay back to zero. Lahat ng mga nakabinbin na mga business ay balik sa mga kanilang kabinet. Back to zero. Hindi pwede na kung may batas, natapos ng second reading, ang third reading sa sunod. Hindi ganun. Pagkatapos itong June 30 na, magpalit na ng administrasyon. Papalit yung mga bagong halal. Siyempre, yung bagong halal na dati naman dyan ay parang bagong halal na rin siya kung titignan. So, ang isa pang tinitingnan nila ay iniisip na sa argumento nila na dapat mas bigyan ng prioridad ang mga pinaka-importante na mga batas kagaya ng pagdagdag ng 200 sa sahod ng mga manggagawa. Hindi yan magagawa kung magtutuloy sila ng impeachment. Actually, ito yung mga opisyal na rason. Pero yung mga nakatagong rason na dahilan, siyempre, mas gusto nila na wala ng impeachment kasi magulo. Yung mga ibang hindi kakampi ni Sara, para sa kanila, ayaw nila ng impeachment kasi magulo. Pangalawa ay wala namang nakikitang
maniobra sa likod nila na nandun si BBM na yung mga kasamahang senador ni BBM ay walang mandato na kontrahin nila yung overall na damdamin na wala ng trabaho. Kung wala trabaho, di wala ng impeachment. So, ang isa pang saloobin nila, mas marami ang kumakampi kay Sara, katotohanan. At gustong i-acquit niya kagad si Sara. At ayaw na nilang magkaroon pa ng tinatawag na trial kasi masalimuot. Siyempre, yung mga supporter ni Sara ng mga senador, sila ay nag-isip na baka may ebidensya ang kalaban. Ang kalaban naman na naatat na magpresenta sa totoo lang, hindi rin sila kompleto sa ebidensya nila, sa totoong kwento lang. So ngayon, nakumpirma ko na sa pakikinig kay Alan Peter Cayetano. Sa kanyang read between the lines, may gagawin na hindi motion to dismiss ang paraan. Kung hindi, magsasagawa lang sila yung mga opisyal na bilang mga senador, hindi bilang impeachment court judge. Gagawa sila ng resolusyon na hindi nila aksyonan yung impeachment complaint kahit na may forthwith na nakalagay o kagad-agad na nakalagay na utos sa konstitusyon, sapagkat po ay hindi na nila kaya. Sa katotohanan na hindi makakaya. Tawag yan supervening event. Kung hindi sa kontrol ng korte, ang pangyayari ay hindi pwede ipatupad ng korte ang kanyang desisyon na dahil gano'n na mayroong tinatawag na supervening event. Ito ngayon ang supervening event. Yung katotohanan na magsasara, isang hearing na lang sila, isang session na lang sila sa June 11 pa. Kinabukasan, June 12, holiday. So June 13 sila mag-adjourn Senate. Katapos ang adjournment nila sa Kongreso na yun. Ngayon, isa pang argumento nila dyan ay hindi mo pwedeng ipasa kung ano man makabinbin ng mga trabaho sa Senado sa ngayon. Pagdating ng June 30 ay wala na yan. Hindi na actionan yan. So ngayon, ano ngayon na nakita mo? Magpapasa sila ng resolution. Ano yung resolution? Kagaya nito, resolution. May nakita ako na resolution na mukhang ito nga sa tingin ko ang kopya na to. Ipakita ko sa inyo. Hanapin ko ang resolution na. Anyway, okay, nakalista kasi dito adjournment ni J. Nakalagay February 8. Yung si J yung bakasyon. Tapos nang bumalik sila June 11. So ito na ngayon ang mangyayari. Yung ginawa ni Bato ay sa totoo lang dito ko makikita yung pagka-genius ni Bato. Tawagin na rin tuso na lang. Tuso na lang, huwag na ng genius. Kasi ang makikita niya ay pag iyon ang resolution ng pirmahan ng marami, ay wala na silang problema. At hindi na magkakaroon ng impeachment. Kasi wala ng korte. So hindi sila bubuo ng korte. Kaya ang title ko ngayon, no court plot. Hindi na sila bubuo ng korte. At kung walang korte mabubuo, hindi na makatawid sa mga termino ng bagong senador. Taktika, no? Magaling. So, ulitin ko lang, ang plano nila, ang plano ng sikreto, hanggang sa ngayon, iniisip ko lang ito, pero yun na, wala na kung ibang maisip na kung ano ang pwede. Hindi nila i-dismiss ang impeachment. Ang gagawin lamang nila ay,
hindi sila magbubuo ng impeachment court. Ganun lang po kasimple. So kung walang impeachment court na mabuo sa Kongreso sa ngayon, sa mga Senado ngayon, ang tanong, may mabubuo pa bang korte na para sa sunod na bagong senador? Hindi naman binuo ngayon. So kung hindi binuo ngayon, wala nang tatawid. Ang galing. Genius. Genius. Palakpakan ko yung abogado ni Bato na nag-isip niyan. Magaling, magaling. Actually, makikita ko yan, hindi kagalingan na tawag ko dyan. Katusuhan yan. Ako, una, gusto ko sa talaga para matututo na ito yung magsasampa ng kaso. Mas gusto ko matuloy ang impeachment. Sapagkat po, sigurado ako na ipapatawag ng mga abogado ni Sara ang bawat isa sa mga congressman na pumirma. Diyan na magkaalaman kung magkano tinanggap. Diyan na magkaalaman kung nabasa ba nila o hindi. Isipin mo kung ikaw ang congressman na pumirma. Halimbawa, ikaw, Elenita Maglaki, ipatawag ka. Halimbawa, ikaw yung congresswoman na pumirma, isa sa pumirma sa impeachment ni Sara. Anong gagawin? Patawag kita kung ako ang abogado ni Sara. Pag umupo ka na doon, panunumpa ka ngayon. Tatanungin ka, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Sagutin mo, yes. So ngayon, pag sumagot ka na yes, pag umupo ka, isang kunting pagkakamali mo lang, ipapakulong kita. Ano ngayon na isasagot mo sa akin pag tinanong kita? Have you read the impeachment complaint? Ano isasagot mo? Mamimili ka ngayon kung yes or no. Kasi dalawa ng pagpilian mo. Pag sumagot ka ng yes, nako, tatanungin kita, recite to me, what is the first paragraph that you read? Pag hindi mo sagot, what is the second paragraph? What is the third paragraph? So, kaya pagkatapos na, wala kami sagot. Ubus na. Kasi 34 pages yun. Unahin ko tanong, what is the first article of the impeachment complaint? Hindi mo masabi ngayon. Ibig sabihin, pag hindi mo po masabi, Ma'am Elenita Maglaki, kung hindi mo hilahin ba ikaw congresswoman, kapag hindi masagot ng congressman, unang-una mapapahiya siya sa publiko. Maraming manonood yan. At kung hindi mo masasagot at mapahiya ka, dagdag yan, mabibisto ka ngayon na pinirmahan mo lang na hindi mo binasa. At tatanungin na kita ngayon, bakit mo pinirmahan na hindi mo binasa? Mag-utal-utal ka ngayon. Tapos papakitaan kita ng mga report na nangangampanya ka, namumudmud ka ng pera sa iyong distrito. Saan ang galing mga pera mo pinagbumudmud mo sa iyong distrito? Yan ang kasunod ko na tanong sa iyo. Ang daming tanong, paikot-ikutin kita dyan, papakitaan pa kita mga litrato ng mga video na may pangalan mo, tapos may 3,000. Grabe, papahiyain ka talaga kita pag ako yung abogado ni Sara. Isa-isahin ko yung 250 na papatawag ko. Ladies and gentlemen, kung magkaroon ng impeachment trial, gustong-gusto ko. At matatapos yan, hindi matatapos sa isang taon yan. 2 taon siguro matatapos. Kasi kung ako ang abogado ni Sara, ipapatawag ko isa-isa yung 215 na congressmen at congresswoman na pumirma. Kung anong tinatanong ko ngayon, ganon itatanong ko sa kanila. Kaya lang, hindi na magkaroon. Exciting sana. Ang ganda sana. Makita natin ang katotohanan. Isipin natin pagtapos ng trial, malamang nga binulsa ni Sara. Pero makikita mo rin pagtapos, naku, klaro, ang bawat congressman kumita 150 million kada isa. So, kontra sa 125 confidential fund, 125 million, kontra sa 150 million na binigay sa bawat congressman, ano ngayon masasabi mo? At least maganda, mabibisto natin sila lahat at hindi na nila uulitin yan. Ngayon, kung ganito hindi matutuloy, ang mangyari dito ay ganito, maraming maonsyemi. Maraming magagalit. Ang magagalit niyan po ay lahat po, basically yung nag-iisip na guilty na si Sara. Kaya ka po ang sigaw nila, convict Sara, convict Sara. Eh ano ang ebidensya na para i-convict?
Yung Merigis Piatos lang. Kahit 1,000,000 Merigis Piatos pa, hindi nyo mapapatunayan na binulsa ni Sara ang confidential fund kung hanggang doon lamang kayo sa Merigis Piatos. Ha? Joel Ortega? Ha? Congressman Zia Adjong? Magpakalalabas naman kayo ng inyong katalinuhan. Ito si Congressman Zia Adjong parang pinapahiya niyang intelihensya ng mga maranaw na lahi O, Idil Adha pa naman, bukas. Holy day ng mga Muslims. Let us respect that. So kung gano'n, ano mangyari niyan? Kaya nakikita po, sa totoo lang, iba yung sinisigaw ng iba na mga congressman. Patuloy! Parang liyo na gutom Pero totoo lang, nagdadasal sila, sana wag mo tuloy. Kasi bakit? Ang kinatatakutan nila ng bawat isa congressman, ipapatawag yan bilang depensa ni Sara. Isa-isahin yan. Doon pa lang tapos na Hindi na pupunta. Kung napatunayan man nila halimbawa na guilty si Sara, siyempre kasunod nun, si Sara naman ang magpapatawag. Siya naman magdepensa. Na-imagine nyo ba, nakikita nyo ba sitwasyon ang siyangkwan kung pagpatuloy yung trial? Kaya lang, ladies and gentlemen, magkakahiyaan, masasaya, busog na busog ang madlang Pilipino. Dito nyo matutunghayan. Ang umaakusa ay mas kurakot kaysa inaakusa. Sobrang kurakot ang umaakusa. At dyan mo nakikita na 32 billion, 250 million ang kinuha ni Tambaloslos o ni Martin Romualdez na pera mula sa kaban ng bayan at binigay tag 150 million sa bawat congressman na 215 na pumirma. Gusto sana natin yun. Kaya lang, ang plano dito, mayroong tinatawag na no court plot. Wala nang korting ibubuo. Hindi nyo ba nakita? Gustong-gusto ni Sara na magpatuloy ang impeachment. Sapagkat may nakatago siyang bomba. Si Sara ay mayroon siyang video na tumawag sa kanya si Lisa, na sinasabihan siya ni Lisa na ibibigay yung mga envelope doon sa mga USEC ng Department of Education. Para yun sa mga bidding na kunin pananalunin ni Lisa sa kanyang mga favored contractors. Gustong-gusto ko matapos na yan para magkaputukan na. At ang matira dito matibay na. Lalabas dito si Sara na malinis sa totoo lang. Unang-una, ang hirap patunayan kung binulsa nga ni Sara yung confidential fund ko hindi. Mapatunayan man lang kahit 1,000 pa na Merigis Piatos, hindi ibig sabihin na ninakaw ni Sara ang pera ng dahil lamang sa Merigis Piatos. Unang-una, sino ba nagbigay ng resibo? Si Sara ba? Hindi po. Yung mga military officers na nagbigay ng resibo na yan. At otorisado naman mga military officers sa paggamit ng alias. Kasi bakit mo patawaging secret funds yan kung ilalabas mo ng totoong pangalan ng nakatanggap ng pera? Para mas naintindihan nyo lalo, nais kong uulitin yung lagi kong kinikwento na nanood ako ng Zero Dark 30. Yan yung video na documentation patungkol sa paano nila hinanap at hinuli at pinatay si Bin Laden. Ang naghanap niyan, 2 babae na Central Intelligence Agency or CIA agents. Yung isang babae dyan namatay pa sa Marriott Hotel bombing. Anong ginawa ng mga babae? Natirang babae, natuntun niya kung saan si Bin Laden. Nandoon lang sa Pakistan nakatira. Ano ang susi? Nagbayad ang CIA agent na babae. Binayaran niya yung nagbebenta ng Ferrari. Kasi iyon ang gusto ng kausap niya, Ferrari ang kapalit ng isang telephone number lang. Kasi yung telephone number na yon, yung pinaniwalaan nila na pag tinawagan nila, matatagpuan na doon ngayon ang iyan ngayon magbibigay ng lead o ng kalsada kung saan si
Bin Laden nagtatago. So parang gano'n ang kwento na lamang kung bakit nagbibigay ng pera kapalit ang resibo na may regrespiatos. Naintindihan nyo na? Hindi ko sinasabi na hindi nainakaw ni Sara ang pera. Masasabi ko, pwedeng ninakaw niya yun. Ang problema lang, kailangan natin masiguro na ninakaw ka niya. Ang tanong, paano mo masisiguro na ninakaw niya kung ang ipapakita nilang ebidensya ay yung mga resibo lang na may regrespiatos, na kung sino-sino ba, Chelyokno, kung yung mga pangalan ng mga alias. Yung mga abogado na nagsasalita na guilty na daw si Sara ng dahil lang sa may regrespiatos ay ayaw kong isipin. Pero ang problema kasi sa inyo, kagaya kay Leila de Lima, Bartap Natsir nga. Pero hindi naman yan nakababad sa pagiging abogado na nasa korte, nagbabakbakan araw-araw, nag-trial araw-araw. Si Chelyokno, naging din yan sa Lasal College of Law. Pero hindi siya practitioner. Mahina silang practitioner. Magagaling silang abogado pero mahina sa pagpapraktis, sa pagdiskarte. Ang kailangan po sa loob ng korte, street smart na mga abogado. Magaling sa diskarte ng mga abogado. Hindi po kailangan dito ang dean. Hindi kailangan dito ang mga justice na naging justice. Marami po naging justice sa Supreme Court na hindi dumaan ng pagiging abogado na magdidepensa ng kliyente sa loob ng korte. Hindi niyo ba nalalaman na noong araw, may mga abogado na kumakain pag nakita niyang ebidensya ng kalaban, papel, pagtalikod yan, nalingat lang yung kalabang abogado, kinuha ngayon ang ebidensya, kinumot, nilagay sa bunganga. Wala na, nawala na yung ebidensya ng kalaban. Ganon po yan ang mga street smart na mga abogado. Kaya ba nila gawin? Ganon ang kailangan gagawin, kailangan mga abogado pag mag-impeachment trial. Magaling mag-isip, mabilis magtanong. In a click of a finger, kagaya sa akin, alam ko na itatanong ko. Sabihin nyo nga sa akin kung paano nila mapatunayan na napunta nga. Kung wala kayong ebidensya, halimbawa, stubborn, kaya halimbawa yung mga military officers na si Lieutenant Colonel Raymond Lachica, tsaka si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, stubborn sila. Ayaw nila sabihin ng kung sino yung si Meriglio Piatos. Kung hindi nila sasabihin kung sino yung si Meriglio Piatos, may magagawa ba sila? Magaling ba sila abogado para ma-discover kung sino si Meriglio Piatos? Bakit kailangan malaman kung sino si Meriglio Piatos? Para malaman mo, pag nalaman mo na si Meriglio Piatos, ipatawag mo na ngayon sa impeachment court. Isasalang mo naman sa ngayon. Tatanungin mo, ikaw ba si Meriglio Piatos? Hindi po, hindi po. Paano mo baliktarin yan? Paano patunayan sa korte na siya nga si Meriglio Piatos? At kung mapatunayan mo, tatanong mo sa kanya, saan mo dinala ang pera na binigay sa iyo? Tanong ng tanong hanggat sa dulo. Kaya ba nila gawin yan? Ako, kaya ko yan. Kaya ko mag-isa maging abogado, tatayo na depensa kay Sara. Sila. Ang dami-dami nyo, puro kayo, mga Luistro, hanggang congresswoman lang kayo. Never ka pa mananalo sa akin pagdating sa korte. Iba pong laro sa korte. Tandaan nyo po, ang totoong abogado ay yung mga abogado na nakipaglaban sa loob ng korte. Hindi yung mga abogado na nag-vlogging kagaya sa akin. Hindi kagaya ng mga abogado kagaya Harry Roque na nag-vlogging lang. Sino pa ibang nag-vlogging na abogado? Ang totoong magaling na abogado, yung mas marami doon na hindi nag-vlog. Sa loob ng korte, mga ano yan, tahimik lang yan. Hindi yan nagbibigay ng kwento kung paano niya gagawin ang kanya. Diyan ka magugulat sa mga tanong. Ganun po. Ngayon, ang problema natin, kung matutuloy ang impeachment, ganun ang mangyari, mas lalo mapapahiya sila. Mabibisto, patawag si speaker. Bubulat-latin ang mga papel na nilabas na pinirmahan niya. Saan mo napunta ito? Itong AX to, saan ito? Mabibisto sila lahat. Kaya gusto ko talaga matutuloy impeachment para mabisto sila lahat. Hindi lang si Sara mabibisto dito. Lahat na sila. Mabibisto pa rin kung bakit blanco ang Bicameral Conference Committee report.
Yan ang gusto ko sana matuloy ang impeachment. Kaya lang, ito na. The opportunity presents itself in favor of Sara. Gusto hindi ni Sara ito. Yung mangyari na ma-dismiss na wala nang labanan, walang putukan man ang mangyari. Kumbaga matapos ang gira na walang putukan. Ito pong mangyayari dito. Paano gagawin? Sabi ko nga, na-discover ko na I read between the lines of the words of senators. Marami sila. Kay Bato, kay Chis Escudero na mga salita. Lalo kay Peter Cayetano na salita. Sinasabi niya, hindi dito katulad din ito ng ano, pero siguraduhin ko yung legal. Oh. Ngayon, isa lang ang sabi ko sa inyo, hindi po sila manunumpa para buuin ang impeachment court. Bakit po? Para wala nang mamanain ang mga bagong senador. So ano pang pinag-usapan na tatawid ang korte? Tatawid kung ang korte ngayon, na nakaupo na judge ngayon, ang 12 niyan ay mawawala pagdating si June 30. Tatawid siya ngayon, mga bagong senador ba ay papasok? Pwede pang pumasok sa the same court? Sabi ng mga argumento nila, magagaling mag-argumento si Bartap na Chair Coco Pimentel, Bartap na Chair na si Leila de Leyva. Ang gagaling mga argumento nila, pati nga si Justice, naguyo sila. Sabi na, the court still survives. Buhay pa rin ang korte. Ang hindi nang buhay yung judge sa loob ng korte. Pag mawala ang judge, papalitan lang yan. Kita mo, ganda-ganda na mapagpaliwanag. Ngayon, ang tanong, paano kung hindi bubuuin nila ni Bato sa ngayon ang korte? Senador lang sila, aakto sila as senator. Ang gagawin nila, klaro na sa akin paningin, mahigit 13 votes na ang mahigit na 13 o 13 na senador ang pipirma. Kailangan lamang minimum of 13 senators ang pipirma para madeklara na hindi natatanggapin ang impeachment complaint. Kung hindi tatanggapin ang impeachment na reklamo, walang obligasyon sila Bato na magtayo ng korte para atupagin ang impeachment complaint. Tapos naisip niyo ba, kung wala pa ng korte, natapos ng June 30, ang iniisip niyo ba magkakaroon pa ng korte sa bagong Senado? Hindi na. Walang korte Pinoy. Walang mamanaan. Walang itatawid. Kasi walang korte na buuin. Yan po, tandaan niyo yan. Nagpupusta ko dyan. Ganon ang basa ko dyan. Ganon ang sindikatuhan nila dyan. O sige, naintindihan niyo na. Magandang gabi po sa lahat. Magbati na lang ako. Si Mario Javier, good evening. Si DGJ Emya, Fort With Idol. Anong ibig sabihin? Huwag na kayo umasa sa Fort With. Ang ibig sabihin sana ng Fort With sa Tagalog, kaagad-agad. Pero ang problema, gaano katagal ang agad-agad? Tapos, di ba, naalala yung kanta, gaano kadalas ang minsan? Parang ganun lang yan. Gaano kabilis ang Fort With? Kagad-agad. Depende sa kala. Sabi ni Chis Escudero, reasonable time. Within the reasonable time. Sabi ni Miriam Santiago nung buhay pa siya, within reasonable time din. Kaya, minana ni Chis Escudero kay Miriam. Idol niya si Miriam eh. Ngayon, sunod si Mario Javier, si Gio Rem, na Imbag-Arabim sa mga kamsat ko dyan sa Ilocos, Region 1, Region 2, Region 3, sa Tarlac. Gregorio Babaran, good evening po, Dr. Toto Tirador. DGJ Imya, pag gusto may paraan, pag ayaw daming dahilan, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan, nakikita nyo na yung action speaks louder than words. Diba? The action, o sabihin, the actions with S, dami nila eh. The actions speak louder than their words. So, Lia CSL PM, ang ganda ng mga paliwanag mo, Dok. Kwak Marcos Jr. na kapag nilagay ng 19th Congress sa rules nila ang summary dismissal, hindi po summary dismissal ang gagawin, kwak. Alam niyo gagawin? Gagawa lang sila ng resolution
na hindi na nila tanggapin. Walang dinismiss, wala ring binuo na korte. Hindi kami magbubuo ng korte, walang tatanggapin. Tapos ang laban, walang dinismiss. Gets nyo na? At actually, sa totoo lang, huwag kayong paguyo sa mga expert na yan. Nalabag daw sa Constitution yung i-dismiss ang impeachment complaint. No, you're wrong. Bakit po? Sinasabi po, hindi po nagbabawal ang batas natin na magkaroon na pwede i-dismiss. Pwedeng i-dismiss po. Maniwala ka sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga kwento. Hindi pa nangyari ito, kaya walang sino man makapagsasabi na tama sila. Pero pwede po, masasabi kung ayon sa prinsipyo ng batas, pwede po na i-dismiss. Okay, pakita ko sa inyo ang Philippine Constitution. Ito. Ayun, may tumawag ha. Ito, patapos na ko ng live ko. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang na pwede ang motion to dismiss. Ito nakalagay dito sa number 4 ng section 3 ng Article 11 ng ating Constitution na nagsasabi, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan ang salita. Ang tanong ngayon, hindi ba pwede, wala bang kapangyarihan ang Senado na mag-dismiss? Sagot, may kapangyarihan. Bakit po? Kasama po sa trial ang pag-dismiss ng kaso. Maghahanap kayo ng korte dyan na hindi nagdi-dismiss ng kaso. Trial pa rin ang tawag dyan. Naintindihan nyo na? So ngayon, ulitin ko lang, in summary sa mga huling nakapanood, ganito po yan. Ang gagawin po nila ni Bato ay ganito. Magpipirma na lang sila parang kasulatan, pero ang tawag dyan resolution, na hindi na namin buuin ang impeachment court. Wala na. Total, binigay nyo kasi yan, late na. At isang araw na lang natira para magkaroon kami ng session. Hindi namin kayang tapusin. At because of the fact that it is impossible for us to fulfill the job required of us by the Constitution, then we are now protected by what we call a supervening event. A supervening event na hindi kayang kontrolin ng tao. Yan yung katotohanan na isang araw na lang natira para magkaroon ng trial. So wala na, hindi mag-action, hindi sila bubuo ng korte. So sino ngayon ang korte magbigay ng summons kay Sara Duterte? Wala, kasi walang korte. So kung hindi may bigay kay Sara Duterte ang summons, hindi rin makapagsagot ang kalaban. Hindi ba pwede magsasagot si Sara? Hindi mo pwede siya maobliga. At kung hindi siya makasagot, wala rin isasagot ang kalaban ni Sara. See how genius Bato is? Ibig sabihin baka matalino lang dyan yung abogado lang ni Bato. Pero believe ako, saludo ako sa katusuhan, hindi katalinuhan. Sayang, no? Sayang. Sana manood tayo ng fireworks. Gabi-gabi, Netflix. At mabibisto ngayon ang lahat ng congressman na tumanggap kasi ipapatawag yan ni Sara Duterte. Bawat isang congressman, isa tanungin. Tapos ang magtatanong na abogado, may mga kasamang dokumento kung magkano tinanggap nila. Ay, naku. Nakikita na sana natin ang senaryo. Mapatunayan na sana natin na hindi lang si Sara ang maaring nagnakaw. Sila din pala, mas marami pa. Ang inaakusa nila kay Sara na ninakaw ni Sara ay 612 million. Ngayon sila, bawat isa, 150 million. Times 215, the answer is 32 billion. 250 million. Yan po ang ninakaw ng kabilang side. Okay? Si Kwak Marcos Jr. kapag nilagay 19 Congress sa rules nila ang summary. Wala po summary dismissal dyan. Pero hindi nila ilalagay yan kasi labag sa Constitution. Trial lang. Pero pwede summary, hindi tawag dyan, hindi summary dismissal lang tawag dyan. Basta dismiss lang. Motion to dismiss on the ground that the verification is defective. Fatally defective. Pag fatally defective, hindi siya pwedeng tanggapin na reklamo. Sapagkat po, ang verification, biniverifika mo. Pag pumirma ka po ng reklamo, ina-assure mang korte na nabasa mo lahat at ikaw
ay naninindigan na pawang mga totoo ang mga binanggit mo at nanindigan ka pa rin na lahat ng mga ebidensya na nilagay mo yun ay totoo o di kaya kung hindi man totoo, may personal ka rin na alam na iyan ay nanggaling sa mga official records ng kahit anong opisina. Ganun pong ibig sabihin ng verification. So imaginein mo, kung lahat sila doon ay hindi man lang nila alam kung sino sumulat, hindi nila nabasa. So ibig sabihin, naintindihan ninyo ngayon kung gaano kahalaga ang deklarasyon ng bawat congressman na nabasa nila ang reklamo isa-isa. Pagkatapos, alam nila, personal nila na alam ang lahat na binanggit doon. Ano na maging personal na alam ang gumawa nun, abogado? Dapat may time pa, mahabang oras para ipaliwanag ng abogado sa bawat pumirma, isa-isa. Eh bakit 2 oras lang nakuha na pirmahan lahat? Kasi sa 150 million? Ganun po ang mangyari. So verification ay pwede niyang pag makita nila kwak-kwak, Marcos Jr., pag mapatunayan, kung ako kasing abogado ni Sara, isa lang gagawin ko, mag-file kagad ako ng motion to dismiss on the ground of defective verification and that the verification that was attached to the complaint was signed by them, all of them. But the problem with that verification is that they did not declare that they read each and every paragraph or word in the complaint for impeachment and that they did not declare that they understood the contents of the complaint and they did not also declare that these contents are within their personal knowledge and some others that are not in their personal knowledge are located in the official records of the government offices. Wala silang gagawin ganun. Okay, Elelita Malagmaglaki, good evening po. Ria Membribi, correct. Jenny Salona, tanong bayan po ang maghuhusga. Taong bayan pala maghusga, hindi tanong bayan. Cardo, sa bukid, attorney, sinabi rin kanina ni Amy na madami daw sila gumawa ng reso. Marami, kaya dismiss na yan. Hindi naman tawag ang dismiss doon, kundi hindi lang tatanggapin ang kaso. Kasi nga, late na. Sarado na ang korte. Hindi pa ka nagbukas ng korte, sarado na. Yan ang mangyari. It is killed before it is being born. Yan ang sinasabi ni Tito Soto. Sabihin daw ngayon ay mamamatay kahit hindi pa sinilang. Sa Cynthia Gabriel, hay nako, di pa rin nila maintindihan, dismiss mo na nga. Rogelio Kakatapado, hanapin mo rin Toto kung saan dinala ni Sara. Ay, hindi ko na hanapin niya. Wala po akong kakayahan maghanap. Kung sila nga, hindi nila hinanap, bakit pa ako maghanap? Wala po akong kakayahan. Sana hawak kong lahat ng records. Argo, tama po, host. Salamat po sa iyong pagiging patas. So, Elenita Maglaki. Sa totoo lang, niniwala ako maraming mga na nagdakaw si Sara doon. Kaya ang problema, hindi natin mapatunayan. Yan ang problema ko po. Kung may registratos lang, hanggang doon lang ang may registratos. Kailangan kilalanin niyo pa si Mary Graciatos. At pag makilala nyo, marami pa kayong dadaanan. Alamin mo, patawag mo sa korte si Mary Graciatos. Hoy, Mary Graciatos, ano bang totoong pangalan mo? Saan mo dinala yung pera na tinanggap mo? Parang ganoon yan. Kung magsinungaling pa yan, patay ka na. Si Ophelia P. Beth Taipan, sana lang makikita yung nakikita yung iba, pero yung ginawang pamamaraan sa pagsampa, hindi nila sinasabi. Pero, attorney, maraming professors na dapat daw matuloy ay mga, sa todo lang, ayaw ko sabihin, ay nakakahiya, unprofessional para sa akin, para tawagin sila na mali sila. Hindi nila alam, pinagsasabihin nila. Kaya ang gagawin ko lang, oh Lord, pagpatawad mo mga professor, mga justice, mga expert ko na sa Constitution, ay hindi nila alam ang sinasabi nila, pagpatawad mo sila, Lord. So, Freddy Orogo, nako, takot nga sa trial, paano manginginig yan sa trial ang kahit ang mga abogado na hindi pa nakatikim ng korte, manginginig yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi kagaya sa akin, sanay ako, batak na batak ako, kung basketballista ako, batak na batak ako. So kahit anong diskarte ko, paalihop o kung yung mga tinatag sa amin na kuot, ipaglili up ako, may pinasusuparpal, ibaba ko naman ang bula, tapos paglapas ko doon, kikiikan ko, papasigit ko lang bola.
Parang ganon. Gregory Babaran, kasama ito sa grand plan ni Bongbong. Sa totoo lang, nagsususpit sa ako ni si Bongbong din may pakana yan. Lucille Yalong, kasi ayaw din ni Bongbong na mababa siya sa pwesto, siya naman nakakasuhan. Vivian Ibanez, gusto pala ni Sara na magkaroon ng trial, bakit hindi naman siya po ang Vivian ang may kapangyarihan magsabi kung matuloy ang trial o hindi. Pero gustong-gusto niya kasi marami siyang ebidensyang hawak. Si Gregorio Babaran, ayan lang ni BBM, hindi matuloy ang impeachment. Lucille Yalong, correct attorney, tinawag pa na fans, bakit di sila, bakit di ba, fans, bakit di ba sabi ni Kuwa, kulang lang sa papilis. Di ba si Lisa nagbigay sa kanya ng pera kay may alas yan si BP. Kaya nga may video pa nga si Sara Duterte na nai-record si Lisa. So, abis dyan, Sir Toto, ang laki na pala ng utang ng Pilipinas sa pamumuno ni PBM. Bakit wala tayong nakikitang malalaking proyekto? Sa totoo lang, mas maliit pang inutang ni Duterte sa panahon niya, pero maraming build projects. So, RJM Secret TV, katoto ang lungkot. Bakit si Torny ang nagiging si Torny naging PNP chief? Naniwala pa naman ako sa sinasabi mo na hindi siya magiging PNP chief. Naniwala talaga ako na hindi siya magsabi. Siyempre, dapat nakakahiya yun. Siyempre, nakikita naman natin ang lahat ng mga utos ni Lisa ay sinusunod. Pag-aristo hanggang pag-aristo kay Duterte. Pero patunayan na, kababayan ko yan. Binibigyan ko ng chance. Papatunayan niya. Mukhang maganda naman ang proyekto niya. Siguro magbablog ako para sa kanya. Lucille Yalong, correct boss, corrupt government. Itong PBM ni government. Pero ang kurakot ni hindi busisiin. PhilHealth, SSS, GSIS, mga pinagsisingit. Pati po PDIC na pera ng bangko, mga bangko, para kung magsara ang bangko, doon kukunin ang mga ipambayad sa mga nagdeposito, ay kinuha din. Lucille Yalong, dapat lahat ng official iimbestigahan. Tama, dapat lahat mabubuksan yun kung matuloy impeachment. Si Jorim, Lucille Yalong, dami, basahin ko lang pangalan nyo ha, yan to. Nagdaog linti si Lito Lapid, pasag dia, pabayin lang si Lito Lapid. RJM Secretary, kahit birahin ko lang yan sa ibang bagay. Cardo sa Bukid, good night po, attorney. Gregory Babaran, RJM Secretary, katoto, marami kang supporter dito sa taga Consunhi. Diyan ako natutulog sa Consunhi Street, sa Iligan. Malapit sa St. Michael Church. Namimiss ko na. Babalik ako sa Iligan. Tapos, diyan ako lagi uminom sa tambakan. Nako. Sinasabi ko sa kakain ng mga bagong huli ng mga hipon. Nako. Cowardly Brave. Hindi pala si Bibis ang mastermind. Si Tibis. Naniwala ba kayo? Sa tingin ko, wala na akong ibang naisip kung baka naman iba pang mastermind. Alam mo, sa tingin ko, baka si Atong ang mastermind. No? Mga Banat Bay, pwede ba na si Atong ang mastermind pagpatay sa mga kwan? Kay Digamo? Hello, Garci, from Consuni, Iligan. Ayan, mga taga Consuni. Parang kamag-anak ko yan. Diyan sa kanto ng Consuni. Yan, diyan nakatira mga kausing, tupas. Yan. Pagao Baker, Naimba Garabi, Tirador, Dr. Engineer, Atty. Toto Kausing, Mark Jong Baranda. Thank you, sir. Dami ko talagang natutunan sa inyo. Lagi kong inabangan vlog nyo. Salamat po. Tapos si Baby Cortez, good evening, Dr. MJ Kernel. Fort Meade, problema kasi tulad ng sinasabi mo, minadali ng Congress. Kaya ang Fort Meade, minadali ng Congress. Minadali yung pagkuha ng pera. Yan ang Fort Meade, ang totoong Fort Meade. Gregorio Babaran, legit po ba yung video ni Lisa? Ay, siguradong legit yan. Impeachment po, pag malagay, week number 1. Alam mo kung bakit legit? Kasi may laman ng 50 million sobre pinabigay eh. Amo yung Engineer Toto, pabor ka ba na matuloy yung impeachment trial? Ay, sinabi ko na po na pabor ako. Dapat pabor ako matuloy para madiscover natin silang lahat. Nagnanakaw si Sara, magnanakaw din pala kayo lahat. So sino ngayon ang ating i-convict? Yung nagsasakdal o yung sinasakdal? Ganon. Argent TV, Cardo sa Bukid. So informative, katalaga ito. Salamat po. Hernando de la Merced, Abuyo. Mga
pag propaganda lang yung mga makakaliwa, ay hayaan, kayo may ano din sila, may karapatan sila sumigaw. Hayaan na lang natin sila. So, Jim Sacritevi, hello Garci from Consuni, Iligan. City Mindanao. Oh, sa mga kanus ama ko mo kabalik diha. Mary Tom, si Trillanes nagpakalat naman ng fake news. Hayaan si Trillanes. Hindi kasi nanalo pero konti na lang ha, lakas ng boto niya. 220,000. 300,000 kung konti na lang, 100,000 na lang kulang. Sana makabalik ka pa sa 2028 Senate. Sigurado tatakbo pa ako sa 2028. Sana papayag kapatid ko na si Nen Mary Jane Andrade. Kunbanwa, kuya. Kunbanwa din, Mary Jane. Reggie B. Rogelio Tapado. Oh. Tapos, Achilles Costas. Ginaline Isaac. Mac. Attorney, may kamay ang Malacanang dyan. Sigurado. Natural lang yan. Kaya si Escudero. Okay, nandiyan naman tayo. Maraming salamat po sa pakikinig. At least siguro na nabigyan ko kayo ng liwanag sa inyong mga isipan. Bantayan niyo, wala pong korte na ibubuuin. Yan po ang nakikita. At kung walang korte, wala nang korteng mamanain ng mga bagong senador. Yan lamang po. Magandang gabi po, bayan.